Okay, magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama natin si Sek Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman po, mga kababayan. Ay ako po nalulungkot at nag-aabala na yung ating mga kababayan ngayon ay talagang tinamaan na. Tinamaan na ng lintik. Kaya nga, dahil dito sa fuel crisis. Kanina lamang, paring Eli, nagkarga po ako ng gasolina. Sabi ng driver ko, Sir, tingnan mo, 135 na pesos ang diesel. Grabe, no? At 92 na ang gasolina. Kung i-translate mo yan, paano na kaya ang mga transport facilities natin? Mga transport services na nagdadala. Tulad ng araw-araw, yung mga galing ng Baguio, nagdadala ng mga vegetables, mga flowers, kung ano-anong mga produkto ng galing doon. At ilang ilang oras yan, ilang kilometrahe yan, at gano'n na ngayon. Almost double na ang presyo. Pagdating sa market, triple na rin yung mga presyo sa mga bilihin, mga gulay, paring Eli. Kaya nga binabanggit. Pero kasi yung sinasabi ng Department of Trade and Industry na hindi raw tataas ang presyo na hindi lagpas ng April 16 kasi hindi sila pupunta sa palengke. Yes. Kasi ang bentahan, yung mga supermarket siguro nababantayan nila, pero yung sa palengke, doon ang bilihan ng masang Pilipino na kung saan kapag bumili ka sa tendera, bakit ganyan presyo? Ganyan ang bagsak sa amin yung aming supplier. Kasi tumaas na yung gasolina, di ba? Yung deliver. Yeah. So talagang tumaas na po lahat. Tsaka ito pa, sabihin ko sa iyo, may kaibigan ako, mag-travel papuntang New York. Sinamahan ko, bumili ng ticket. Can you imagine, galing ng Manila hanggang New York City, straight flight. Ang binabayaran one way na economy ay 200,000 mahigit. One way lang. 200,000 pesos. Okay. Tapos kung mayaman ka, kung gusto mong mag-business class, 13,000 US dollars. Wow. Pare. Grabe. So, paano pa mag-travel? $250,000 na mahigit. Tapos, kung mahuli ka, tatanungin mo yung PAL, Sir, gusto ko sanang pumili ng seat. Ay, ito po, sir, pwede ka dito sa exit row. Pero bayad ka ng 10,000. 10,000 ang isang upuan. Ang charge ng airline company para lang makaupo ka sa aisles or doon sa exit row. So, ito po ay, paano pa? Marami tayong mga kababayan na umuwi sa undas at ano pa makakabalik kung ganun ang presyo ngayon ng ating transport facilities. At ang isa sa pinakamasaklap dyan, kasi may binabanggit nga, napanood ko si Miss Cora Guidote, Okay. na talagang ngayon mukhang mahihirapan. Dati sa Central Bank yan, si Ma'am Cora, at saka one of the experts yan ng Central Bank dati. Ang binabanggit niya, mukhang malabo ng makaahon ang ating ekonomiya ngayong taon dahil sa nung last quarter, 3% yung growth rate. Dahil sa napakatinding corruption, di ba? Yung sa flood control. Tapos, ngayong Pebrero, ito nagkaroon ng problema sa krisis sa enerhiya. Oo. So, yung last quarter lang yan, 3% ang growth rate na dapat ay mas mataas kasi holiday season. Naalala ko nga, paring Eli, nung tinanong si Recto, nung siya pa'y Finance Secretary, tinanong tungkol dito sa budget for 2026. Ang budget ay 6.7 trillion. Pero ang kaya lang na maabot
na Revenue natin. revenue ay 4.9 trillion. Galing sa BIR at galing sa iba pang mga Sa like customs and other Tapos sabi niya, ang kailangan daw growth rate natin para ma-serve natin yung 6.7 trillion ay 5.5%. Para tayong pagong ngayon kasi 3% nga dapat nung nakaraan na yun. Kung sasabihin na less than 3%, paano pa tayo nga talaga makakaahon kung ganito na ang pamamahala ng ating gobyerno? Tapos dadagdagan pa itong crisis sa langis. Oo. Eto na. Kaya ang matindi rito ay yung utang ho natin, mga kababayan, ay umabot na po sa 18.2 trillion pesos. Ito po yung highest debt in the history of the Philippines. Utang na lang kasi ang solusyon na sige. Kasi yung binabanggit, yung utang okay naman yan, pero sabi, narinig ko kay Ma'am Cora Guidote, okay, utang, kaya lang baka kung saan mapupunta kung iuutangin. Hindi lang yan, paring Eli. May nabasa din ako na mayroon ding move si Marcos na ipagbibili na naman muli ang mga assets ng ating pamalaan, ng ating bayan. Para nga i-cope up dito sa presyo ng langis dahil nagkaroon ng windfall. Ika nga. Parang ngayon, pinapalabas. Mayroon ako nakitang picture ng Secretary of Energy at ang kaibigan kong Secretary ng Department of Foreign Affairs ay kinakausap daw nila yung ambassador. At very positive. Pero ako po ito ay buladas lang, paring Eli. Dahil ang Iran, alam ng Iran na may iniimbak na mga armaments ang Amerika dito. Na pwedeng gamitin ng Amerika. Kasi ngayon, tingnan mo, yung mga hardware ng Amerika, nagkakaubusan, kinuha doon sa Korea, kinuha sa Japan, dinadala ngayon yung kanilang mga rockets papuntang Middle East. So, hindi malayo na tayo din ang Pilipinas, may mga Typhoon rockets tayo dyan, di ba? Pwedeng sabihin ng Iran, ang kondisyon po namin, parang narinig ko, ang kondisyon yata ng Iran, dapat, kung bigyan kami ng isang patak ng langis, isauli din ninyo yung nakalagay dyan ng mga armamento ng Amerika. Kaya ba natin yan? Ganon kasi katindi dahil pinabayaan ni Marcos na mag-expand ang Amerika dito sa Pilipinas. Pero base sa pinakahuling report, ito sa level naman nito ng Foreign Affairs Secretary, may binabanggit si Secretary Teresa Lazaro na nangako raw ang Iran na yung mga vessels at seafarers ay papayagan na ligtas na makadaan sa Strait of Hormuz basta yung mga galing daw sa ipapunta ang ruta papunta ng Pilipinas. Yan po yung pangako, no? Pero ang nakakatawa kasi kagabi lang nanood ako sa ang paborito kong yung anong pangalan nito? Fox News. Fox News Live. Sinasabi nila na hindi pa resolve yung Strait of Hormuz. So paano dadaan yung mga vessels diyan? Walang pakialam si Trump. In fact, in one of the high level discussion, sinasabi ng isang expert, we don't mind kung tumaas ang fuel prices or dito sa Amerika. Because ang tumbok ni Trump, ang tumbok ng Amerika ay talagang ubusin muna ang wherewithal
ang kakayahan ng Iran na tayo ng mga pasilidad ng nuklear, magtayo ng mga factory ng paggawa ng mga drones nila. So, matagal pa yan. So, kung dito tayo sa Pilipinas, umaasa tayo dyan sa, anong pangalan nito? Yung pag-uusap ng Secretary of Foreign Affairs. Ambassador ng Iran. An Ambassador of Iran. Ang sinasabi nga ni Trump, ang sinasabi ng mga we don't even know kung sinong kausap sa Iran. Kasi iba-ibang faction. So, anong faction itong ambassador na ito? Yan namin natin. Hindi nga alam kung sinong may liderato ngayon sa Iran. Anong faction itong ambassador na kinausap nila? Direkta ba siya kay yung bagong supreme leader Khamenei na pilay-pilay na ngayon? Or diretso ba siya doon sa presidente? Kasi mayroon din presidente ng Iran. Or diretso siya doon sa IRGC. Yung mga militant na yun ang nagpapatakbo ng mga panggera ng Iran. So, these are not, itong mga pagkiusap, these are not really tangible at the moment. So, wait and see tayo. Wait and see. So, kung makarating dito sa Pilipinas, nakadaan sa Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Okay yun. Okay yun. But in the meantime, nagyayabang pa rin itong Gibo Teodoro, itong na lalo na itong si Bronner, itong Armed Forces, wala daw kwentang kausap o nagbigay ng warning ng yung si Trinidad, yung spokesman ng Armed Forces Navy, na we don't want to deal with Chinese. They're hard to nagmamayabang pa, nagmamalaki pa. Na imbis na ang China, nandyan lang naman, pagpakumbaba lang tayo, at ito, a time of crisis, ang China kasi pare, napakalaki ang ini-imbak ng oil niyan, ang mga langis. Pwede tayong umangkat, di ba? Tama. Pero, paano tayo bibigyan? Kung ganun ang attitude nitong, ibus diplomatic, nagyayabang pa rin tayo hanggang ngayon, pulubi na nga tayo sa langis. Di ba? So, yun ang masaklap kasi, pero parang kinokontra nila yung naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. ng AFP. Kasi sabi ng Pangulo, panahon na para muling makipag-ayos Yes, ayusin ang relasyon ng Pilipinas sa China. They keep on making statements to the effect na lalong magmamatigas ang China. Because these are, maski sasabihin ngayon ng China, anong klaseng Pangulo ito? Wala. Hindi naman nire-respeto ng kanyang armed forces. Hindi naman nire-respeto ng kanyang mga Coast Guard. Or, paano ako magkipag-usap dito sa bangag na Pangulo na ito? The people are even bad-mouthing us. And he wants to make friends with us. And lulukuhin lang tayo para makakuha sila ng oil, pero sa likod ay wala pa rin, bumibira pa rin yung kanyang mga alipores. Di ba? Paring Ali. So, pero dapat pag nagsalita na ang Commander-in-Chief, dapat tahimik na muna yung Chief of Staff. Yes, pero ikaw, may command ba siya? Commander-in-Chief ba? May command ba? Napapatahimik ba niya si Gibo Teodoro? Parang ganun, lumilitaw na wala. Kasi dapat kapag nagsalita ng presidente, tahimik na ang lahat. Kasi na yan, polisiya na yan So this is the kind of government that the left hand does not know the right hand. Kaya it's not in unison. Kaya pagka nagmamaneho ka ng isang traktora, hindi gumagana dahil yung isa gustong pakaliwa, yung isa gustong pakanan. At siyempre, hindi gaganon yung gulong. Hindi aarangkada. Pagka ganon ang klaseng pang-gobyerno mayroon tayo. Pero ito, mabigat to. Parang kaya tanggap dito ng China. Sabi,
AFP warns China not a reliable partner Yes. amid possible oil and gas talk. So parang Sino nagsalita niya? Yung, AFP. ang narinig ko diyan yung kumag na ano ba yan? Commodore Trinidad or something. Ha? Kasi yun din yung nagsabi na yung mga general ay hindi daw hindi daw makakolekta ng kanilang pension dahil nga daw destabilizer or something like that. Yung nagsabi niyan ay si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Yan, Ayan. diba? Yung kumag na yan, parating ano yan parating salungat yung ano na yan akala mo kung sinong naghahari-harian yan dyan sa armed forces So, ang sabi niya, the Chinese Communist Party is not a reliable partner on the negotiating table. So, wala sabi pa niya, nga Hindi pa nga nag-umpisa Nakikiusap pa lang nga tayo, titirahin mo na. Kailan ba sipain itong Trinidad na ito? Pero, linawin lang natin siguro, Sec Jing. Di ba yung i-issue po ng diplomacy, under the DFA's mandate yan. Department of Foreign Affairs, di ba? Bakit nauna siya? Bakit nakikialamang military? Nagtatanong lang ako. Ito na nga. Bakit magkaiba ang deal sa Iran, magkaiba ang deal sa China? Dito sa Iran, the DFA Secretary and the Energy Secretary, bakit dito ang forces ang nangunguna at nagdadaldal na itong Trinidad na ito? Bawal siya mangimasok dapat. Dapat hindi muna siya mangimasok habang itong butihin nating Secretary, Tess Lazaro, ay siya munang kakausap sa China. Nauna na itong EPE, yung kanilang galit sa China, dahil pagka pro-Americans nila, dala-dala nila, even isakripisyo yung kapakanan ng ating bayan at pinapairal yung sarili nilang personal grudge sa China because they are paid hacks of the United States of America. Yun ang nagiging ano. Paano yun? Ngayon, hindi sinusunod yung commander-in-chief. Paano yung second ba? Nag-uusap na yung China at ang Pilipinas. Biglang sabihin, yung AAP nyo ko parang duda sa amin Huwag na tayo mag-usap. So, sayang. Huwag na mag-usap. Kasi ang importante rito... O kaya sabihin ng China, sipain mo nga yan, Mr. President, kung seryoso ka magipag-usap sa amin. Palitan mo yung Defense Secretary mo. Palitan mo yung NSA Secretary mo. Palitan mo yung mga spokesman. Oo. Ito nga si Tariela, I was eating, having dinner with a friend doon sa isang plush restaurant in Manila Peninsula. Hindi ko nga siya namamataan. Makain kami. Tapos, dumaan siya, nakita niya ako. Hindi ko naman siya talaga na-meet personally. Pero nagkaway siya sa akin. So sabi ko, Commodore, kumusta? So lumapit siya sa akin. Well, with due respect, mabait naman tao. Si Tariela, mabait na tao. Tapos, jolly. Sabi ko, hinahanap ka ng kaibigan kong si Ado. Tumawa siya. Sabi ko, bati na ba kayo ni Marcoleta? Well, he's a jolly, good fellow, in person. Siguro, nasa puso lang niya talaga yung anti-China siya. Pero sabi niya, kasama niya yung, daw niya, parang master or, Japanese. Yun daw ang nag-alaga niya sa pag-aaral niya sa Japan. Ano pa rin yan? Sponsored pa rin by the United States of America. Pero, I just want to show na there are double personality ang tao. Gusto magpa-impress sa public, pero in person, pagka nakasalamuha mo sila, they don't show their colors
that they have in public. Parang ganon. Oh. Pero So, dito, masaklap dito, Sir Jim, Oh. baka ma-misinterpret ng China eh. yes. Yung mga, dapat Yung tumahimik sila mga dyan eh. body language. Ah. At mga dinadaldal. Oh. Dapat ganun, pag nagsalita ang Pangulo, tahimik ang lahat. Tahimik na. At dapat, hindi lang hanggang doon lang magsalita siya. He should already direct Hmm. the particular person na acceptable sa China na makipag-usap. Di ba? Dapat kastiguhin niya nga mga yan, disiplinahin eh. So, it boils down to incompetence pa rin ng ating bangag na Pangulo for doing that. Kasi pinapabayaan niya yung mga kibitzers ang gumagalaw to jeopardize what should have been a very, very good relation. That would bring about, makapagdala sa atin ng mga goods. Tulad ng oil, tulad ng iba pang mga pangangailangan natin under this present crisis. Diba? Okay, so abangan natin at sana hindi maapektuhan. Importante rito, mangibabaw yung interes ng taong bayan at ito hong krisis sa langis, sana matapos na ho ito at lahat magawa ng paraan. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Parasa at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang hapon po, mga kababayan. At kunting tiis lang, higpitan ng sinturon dahil we are in, nasa tayo yung Chubibo, ano bang tawag niyan? Ferris wheel. Hindi natin alam kung nasa baba tayo o nasa taas tayo, umiikot ang mundo as far as the Filipinos are concerned. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat.